Kasi pag nagtsuktsakan kayo sa kotse or may ginawa kayong kababalaghan, magkakaproblema yung kotse mo. Yun daw yung curse ng ano, pag nag-ano daw sa kotse. Daw yung kay Aloy. Malinis. Ayos. Sobrang reliable nun. Yan, so nasiraan tayo. Tayo naman, David eh. Ba't ako? Kaya simula nung sinabi mo yun, nagkasira-sira na yung kotse ko eh. Sino ba sinasakay mo dyan? Pero yan, eto na ano kasi yung clutch. Lumambot siya eh, parang nawala ng pressure. Oo. So naramdaman ko yun nung nandun ako sa toll gate, sa may MCX. So pagpasok, inano ko agad dito sa Uni Oil. Buti umabot, no? Oo nga eh. Tapos yun, sakto pagdating sa Uni Oil, ayaw na pumasok sa cambio. Yeah. So ito, kinabukasan, Monday, biglang tumawag sa akin yung mekaniko na medyo malaki daw yung problema. So, diretso agad ako dun kahit may pasok pa. So, pagdating ko, nakababa na yung transmission. Tapos, next, i-explain nila sa akin yung kung ano yung naging sira. Oo. Dinala mo to nung gabi. Walang tao kasi. Wala Uni Oil. Tapos, paano nadala dun? Pinakita ko yung tutorial. Ganun ginawa ko. Kinadyot. So, tuturuan ni Aloy paano kumadyot. Gag. So, nandito tayo sa Laguna ngayon. Bago tayo bumalik dun sa pagpapaayos, turuan ko muna kayo paano yung ginawa ko dun para mapatakbo pagka nasiraan kayo ng clutch. Kasi, naka-save ako ng 5 to 7K sa towing fees dahil dyan. Shoutout sa Zidcar. Na-estimate ni Kuya 7. Kaso naisip ko kasi 7K Pang pyesa na agad yun. Pyesa na. Tsaka masyadong malaki tayo. Okay, so step 1. Yan. Step 2, lagay niyo yung cambio sa second gear. Step 3, syempre, baba niyo to. Make sure na wala kayong mababangga sa harap. So yan, pag in-start nyo to, kakadyot yan. So huwag kayong magpapanik. Pagkadyot nyan, mag-i-start yung sasakyan. So let's try. So ayan, ganun lang pag ayaw gumana. So syempre, once na-start mo yan, dire-diretso ka na. So, ingat lang kayo pag gagawin nyo yun. Ginanod mo lang. Oo. Wala hanggang sa makarating ka dun sa ano. Kasi yun, pagka second gear, pagka-start mo, na-under naman yun. Oo. Hindi mo siya malilipat ng gear. Anong gear. So, isang gear ka lang. Papunta doon. Ganun. Ayos, pwede pala yun, no? So, pag gusto kong bilis-bilisan, kaya mataas yung RPM. Ano lang yun, mga 240 minutes lang yun. Kasi tatawa pa dito sa kanya. Kasi masyadong high rev na. Pagka may stoplight, pinapatay ko yung engine. Yung Kasi, engine. di ba pagka pupreno ka na, Oo. maano. Oo. Hindi naka-hazard ka noon, tapos nakapatay aircon. Oo. Nakapatay ako. Pero hindi na ako nag-hazard kasi baka parahin ako. So, ayun. Itong kausap ko dito yung si Bossy. Bali, ano po ba naging nito? Ito daw, sira daw ito eh. Talong na. Bali, ano pong papalitan natin? Ito, buong transmission daw. Saka ito. Kaso medyo mahirap pa natin ito. So ano po bang dito? Kung meron tayong mga nito, nasa mga 55 po. Eh kung ano lang po. Ito na buo ba talaga? Oo. Ikaw sabi mo na kasi sabi niya, kailangan daw palitan. Pero nung narinig ko yung sinabi niyang presyo, medyo kinakabahan na ako dyan. Kung makikita mo, nanginginig na yung kamay ko dyan. Gagi. Ito yung sinasabi mo na kailangan hindi umalog na part. Oo. Pero hindi po napapalitan itong pyesa lang na to. Ito mismo buong ito. Dapat naka-paste talaga yan. Walang talog-talog. So yan, nag-uusap sila ni Bossy. Tapos ako, nag-iisip ako, anong pwedeng gawin.
Marami akong iniisip niya na pero yun, no, dapat hindi siya magalaw. Dapat ganun lang talaga. Ganun lang. So may nabali nga sa loob na part. Para, so, ang pinaka nabali kasi dyan, yung parang gasket. So, ito, kaya kung ano yung binibito ko kasi nga, kinakabahan na ako dyan. Pinidyo mo na lang. Papakita yung ano, share. Papakita yung pressure. Mahanap pa yung transmission. Puta, nagkagi. 70k. Tentative lang yan. Parang 2 months na sahod. Well, di na. Nagkagi. Pero puti, labor 4.8. Yung ganyang katrabaho, 4.8 yung labor. Okay na rin, yung labor medyo standard. So yan, pagdating ni yung mas batong mekaniko, parang sabi niya, try daw nila tanggalin. So yan, tinatanggal na nila. Kaso may na-stock kasi na part. Tapos yun, bukod dun sa nabaling gasket, parang may naputol na ball sa loob, dun sa mismong course. Kaya, yan. So, dalawang gasket pala putol. Isa yung parang plastic kanina. Tapos yung isa yung bolt. yung bolt sa may selector fork mismo. So yan, tinatanggal nila. Ayun o, kung makikita nyo. Pero mas kita yan mamaya pagkama ko na. Nabali na parang kasi kung ano na nang ginagawa nila, ginagrinder na nila para matanggal. Para lang kumalas na eh, para maayos nila. Tapos yun, so kamusta ka naman? Kamusta ka na? Haba daw tong video ng grinder eh. ASMR daw. Kaya kung gusto nyo panoorin lang na nag-grinder sila, pwede naman. Kaya kami, panoorin kami. Shoutout kay Aljay. O si Alday na pag-usapan natin. Ay, na nun eh. May bagong ano. O ngayon, may bagong kotse. Oh, nice. Ganda nun eh. Abangan niyo yung vlog namin din. Yun din eh, bumibembang din sa kotse. Hyundai din. Lagi may problema din yung sasakyan nun. Ay, wala ah. Walang bembang Hindi yun. ako bumibembang sa kotse. Ah, sige. Bago, hindi natin kasama sa video to. Bakit? Si Penny. Magagalit. Ayaw. Penny, oh. Pero yan, hindi pa rin nila natatanggal hanggang ngayon. So, basta kabado talaga ako. Sobrang nakakabay. Tumawag na ako kay daddy niyan eh, kasi Oo, yung sakali man, baka tulungan niya ako sa gastos eh. sa gastusin. Na 70k ba naman? Kahit ako, mahihinig ako. Pero yan, nagtataka din sila, paano daw nabalik, mga ganun. Baka ano rin sa factor yung katandaan na kung ano. 100 plus k na tinakbo ng kotse mo. So yan, ito, binibidyoan ko yung pyesa kasi nga, maghahanap ako ng ano. Sabi ko may kakilala ako sa Banawe, pero sa Shopee ko hinahanap. Pag nung nandun ako mismo, sabi ko, teka, may tatawagan na po ako. Tapos bukas ako Shopee, hanap ako ng parts. Buti na-match mo yung itsura at saka alam mo yung search sa Shopee. Oh, hindi lumabas naman yung iba lang yung parang yung displacement. So yun, ito kasi may nakita ako sa sa Shopee. Shopee. Pares na pares dun sa picture dun sa sa actual. Kasi yan, ito yung yung bolt na naputol. So tinatry nila tanggalin. Medyo mali nga yung ginagawa nila kasi naka-thread yun. So hindi siya, mahirapan silang pupukit talaga yun. Ayun baliw. Tapos ito yung mismong fork. Nabali na rin nung tinatanggal nila. Pero yan. Quick update lang. Punta natin yung item. Ay, ito pala, plug ko lang din. Yung gamit kong sasakyan dito, sa parents ko yan eh. So, panoorin nyo rin yun. Ay, oo. May dala akong pyesa dito. Sabi kasi sa akin last time, pag meron tayo nito, ipapamachine shop na lang nila yung sa transmission. Kasi ang problem is yung fork eh. So let's see kung ito na yung solution doon. Pag hindi, medyo malaking gastos. See you sa mekaniko sa talyer. Ay, na-shoot mo pa yun. So, ayun, okay na. Pag okay na daw yun, dadali lang sa machine shop mamaya. Tapos, pag naayos na nila doon,
baka bukas makakuha na ulit natin. Si I-10, tawag ni David O10, tapos tawag ni LJ U10. Tawag nyo sa item. Uten. At least Grand Uten. Grand Uten. Hopefully okay na. Balitaan ko kayo pag okay na. Tatawagan lang daw ako mamaya. Sama niyo ako sa dasal niyo kasi ubus na pera ko eh. So yan, nakuha ko na rin yun. Parang, kinabukasan na ito. Tama ba? Hindi ko na maalala eh. Basta mabilis na lang din yun. Parang Tuesday na rin nata yun or Wednesday. Yan, commute ulit ako papunta doon. Gabi na natapos. Oo. Yan na. Pwede na ulit. Pwede na ulit bumili. Tayo na, RJ.